this is Kuya Pao, your ADO for Camarines Sur. Explanation lang since hindi po tayo nakapunta dito sa meeting for the preparation po ng ating disaster preparedness and basic life support training bukas po. So simulan ko na, no? Ito po yung ating video, ito po yung ating whiteboard sa disaster preparedness basic life support. This is partnership with Ford Philippines and also with Barangay Walang Iwanan, Naga City Government First Aid Responder, tapos yung CDRRM o City Disaster Risk Reduction Office. This is your team, Ate Grace, yung pinaka-head po natin. Ako, si JM Batalya ng Albay at Sorsogon, si Kuya Aldex ng Catanduanes for Logistics and Venue. And si Janine, main documentation, siya lang po yung may karapatan po mag-picture-picture, no? Para sa ating training. Si Kate and Jaden, making sure as facilitator na natututo po ang ating mga responder or yung mga GK rescue natin na na-invite. Si Precious naman po sa Kasimaw yung mga MC. Bakit nga ba merong ganito na training? Ang pinaka-theory talaga ng Gawad Kalinga on how to end poverty is if we capacitate the young people, poor people inside cohesive community, they can end their poverty. And kailangan muna sapat sa amin, palagay, kailangan muna ng matibay na komunidad at napatitibay natin ito ba sa pamamagitan ng bayanihan o pagtutulungan at pagiging handa sa anumang unos na mararanasan ng community. At kailangan natin capacitate yung mga tao na yon para matapos nila yung sarili nilang gutom. Well, kailangan muna ng matibay na komunidad at pag-capacitate sa mga tao bago nila matapos yung kanilang sariling poverty. At swerteng-swerte tayo kasi yung Ford palagi na tayong pinopondohan. And this time, yung Ford ay pinondohan itong preparedness sa disaster natin kasi nakita nila yung bagong Christie, kahit kailangan ng Bicol na merong marunong or madaming volunteer na marunong mag-mitigate or mag-respond during disaster. Gawad Kalinga, madaming komunidad yung Gawad Kalinga, hindi naman lahat pero madaming vulnerable sa disaster ng mga communities yung GK. Hindi lang barangay, hindi lang communities, pati na rin yung mga Gawad Kalinga village natin. Yun yung overview ng ating project and our pinaka goal talaga is to jumpstart kung ano yung mga disaster readiness ng ating mga communities. Also, yung mga volunteers natin mas maging handa or mas maging connected sa atin tungkol sa pag-respond kapag mayroong mga ganitong kalamidad. So, ito po ang ating details. On June 21, bukas po yan, sa Gawad Kalinga multi-purpose po tayo. Ilan po yung participants? 40. 20 of those are from Camarines Sur, tapos 15 of those ay galing sa Albay at Sorsogon. Ayun, punta po tayo dito sa ating ito po yung mga nakikita ko ng mga pangalan na pupunta. Sa Albay at Sorsogon, meron din po yan pero hindi pa nakasulat. And ito po ang ating program. Sisimula po tayo ng alas 8 pero we're expecting everyone na pumunta or nandun na sa lugar ng alas 7 para makapag-banding naman po tayo kasi minsan lang po tayo diba magkita-kita din. And also magkapag-prepare na po dun sa lugar. And mauna na po tayo sa mga participants. And sisimulan po yung program ng audiovisual presentation ng prayer at Philippine National Anthem. Welcome remarks po natin, Grace. Tapos introduction lang po, parang roll call ng mga MC, ng mga participants. Interview lang kung ano yung mga expectation nila at magpapaliwanag lang din kung ano yung Gawad Kalinga at ano yung ginagawa ng Gawad Kalinga. May magsasalita po ng alas 9, si Sir Rene Abiada. Galing po siya sa CDRRMO, CTDR, Disaster Risk Reduction Office. Tapos susunod po ay isang icebreaker mula po sa mga MCs natin. Hindi ko pa po alam kung ano po yung icebreaker nila. Tapos, bahala na sila doon. Tapos sa ating basic life support, si Arin Gaot. Kasama po niya ay 4 na facilitators din. So, sa afternoon session natin, mag-ano lang, dire-diretso lang. Tapos hapon, i-apply po ng mga participants natin yung mga natutunan nila. At, take up lang din kung ano yung mga natutunan ng mga
ating mga volunteers or mga participants tapos closing remarks lang po si JM Batalla. All in all, yun na po ang ating dahilan kung bakit tayo merong disaster preparedness and basic life support training. Maraming salamat po. Kung may tanong po kayo, chat lang.